So dahil wala kang helmet, na-flag down ka sa checkpoint. Na-flag down po. Kasi nga, ikaw nga yung nagmamaneho, dapat ikaw yung may helmet. Yung ba'y nalaman nila ikaw yung CAFGU? Hindi pa muna ho ako nagpakilala noon. Ikaw ba'y nagpakilala na ikaw yung CAFGU? Bandang huli ho, nagpakilala ho ako. Sabi ko, CAFGU po ako. Sabi niyang ganon, yung pulis. Mga CAFGU, may mga baril. Baba, baba. Dinala ka ba sa istasyon? Dinala bandang huli ho. So ano nangyari nung pagdating ng istasyon? Kasuhan daw ako ng illegal possession ng firearms ho. Sa iuho namin, hindi po kinakausap ng mga pulis kahit anong pakiusap. Yun ang sinasabi ko, boss. Anong nangyari? Walang prior coordination bago dalhin yung sinasabing baril. Yes, sir. Sana maging aral ito. Opo. Na bago ka humakbang sa isang bagay, i-coordinate mo muna, especially kapag dating sa mga armas and iba't ibang bagay na proseso sa Philippine Army. Lumapit po ako sa bitag ni Sir Ben Tulfo. Nakasuhan po kasi ako ng illegal possession of firearms ho dahil po doon sa pangyari ho na checkpoint po ako sa dala ko pong barrel. Yung barrel po kasi na yun ho, sinurinder po ng pinsang ko sa akin ho. Kaso po na checkpoint po kami sa kadahilanan ho, yung wala po akong helmet. Dahil nga po na checkpoint ho ako, nasili po yung aking dalang baril na depicted po, kinuha po sa akin ng pulis ho. Ngayon po, sinampahan nila ako ng kaso ho na illegal possession of firearms. Humingi po ako ng tulong ni Sir Ben Tulfo ho dahil baka mawalaan ho ako ng abogado ho dahil nag-warning na ho po yung judge ho sa akin na kailangan ho umati na po yung aming superior ho. Kaso, di ko po sigurado kung atino sila dahil ang sabi sa akin, wala na daw po silang maitulong sa akin. Kaya po napalitan na po ako pumunta dito. He was basically flagged down sa checkpoint because he wasn't wearing a helmet. So he went to see us, Manila, and then going to Manila, he did a Facebook Live and say, I am now going kay Bitag. And so now, those people out there are so mad at him because why do you have to bring it kay Bitag when he can just simply settle it ourselves? So now, he's repentant because he said something that he'd like to take it back. Ayusin na lang natin. Ang gusto niya, ayusin na. Nagsisisi na. Okay na. Okay? So, ikaw ay nahuli sa checkpoint. Yes po. Pwede mo bang ikwento yung magmula doon sa sinurrender sa'yo yung baril hanggang sa naaresto ka? Ganito po yung nangyari ho doon sa baril na yun ho. Kinontak po ako ng pinsang ko na, Dong, mayroong baril dito na ibinigay din sa akin ito. Ngayon, may tiwala naman ako sa'yo kasi ikaw nasa gobyerno kang tatrabaho bilang isang CAFGU. Sabi ko naman sa asawa ng pinsang ko, o sige po, walang problema, anuhin ko yan. Dahil ako po hindi naman ho, ako totally na ordinary yung civilian ho kasi nasa gobyerno na po ako. Kinuha ko po yung baril ho. Okay. So, anong klaseng baril daw po yun? 357 ho, Smith Wesson ho. Okay. So, dinala mo. Dinala Surrender mo sa kampo. Idadalhin ko muna po sana sa kampo. Paano mo po dinala sa kampo? Ikaw ba'y nakasasakyan, motorsiklo? Nakasakay po kami ng motorsiklo. Napadaan po kami ng checkpoint. Na-flag down po ako ni arresting officer. Okay. Bakit ka daw na-flag down? Dahil po sa kadahilan sa kaming tatlong angkas, ako lang po yung walang helmet na akong tanging nag-drive. Okay. So dahil wala kang helmet, na-flag down ka sa checkpoint. Na-flag down po. Kasi nga ikaw nga yung nagmamaneho, dapat ikaw yung may helmet. So paano nangyari na pagka-flag down sa'yo, hinalughog ba yung laman ng bag mo kagad? Hindi pa agad-agad po yun. Bali, nagsabi pa sa akin, ang akin ang driver license mo. Binigay ko po yung driver license ko. Tapos, sabi niya, expired na itong driver license mo. Tapos yung ORCR, expired na rin po yun kasi hulugan po yun. Yung ba'y nalaman nila ikaw yung CAFGU? Hindi pa muna ho ako nagpakilala noon. Ikaw ba'y nagpakilala na ikaw yung CAFGU? Bandang huli ho, nagpakilala ho ako. Paano nila nakita yung baril? Tinanong ako ano bang trabaho ko. Sabi ko, CAFGU po ako. Active po ako. Okay. Sabi niya ganon, sa ni Tersiga, yung pulis. Mga CAFGU, may mga baril. Baba, baba. Pinilisan po kami nung tatlong mag-ina pababain. So, ang nangyari is, dahil CAFGU ka, sinilip ka ng pulis, sabi, sige, tingnan natin na mukhang may baril to at unti-unti nang sinearch ang motor mo, ikaw, hanggang sa nakita yung sinasabing baril. So, ano ang nangyari pagkatapos ka nung kinuha na ng pulis? Dinala ka ba sa istasyon? Dinala bandang huli ho. So dinala ka. So, ano nangyari nung pagdating ng istasyon? Ano daw isasampa sa'yo? Kasuhan daw ako ng illegal possession of firearms ho. Illegal possession of firearms
firearms. Anong sinabi mo naman na yung baril ay dinadala mo dahil ito ay tinurn over at sinurrender sa'yo para ibalik mo? Opo, dahil sinabi ko po, ayaw nila maniwala ho. Ayaw nila maniwala. Yes, sir. So pagdating naman dun sa sinasabing firearm mismo, bakit hindi mo na-coordinate dun sa superior mo bago ka umalis? Kinontak ko po yung detachment commander ho. Hindi po sila makukontak kasi outgoing po siya nung panahon na yun. Pero tinawagan mo ba nung the time na mismo nakuha mo yung baril? Tumawag po ako sa official po namin. Bago ka umalis? Yun ang tinatanong ko, bago ka umalis. Natimbre mo ba? Tinawagan ko po, hindi po sila makukontak ho. Ibig kong sabihin, natimbre ba bago ka umalis? Hindi po, kasi kahit hindi mo na-contact yun, dapat ginawan mo ng paraan na kahit matawagan ng iba't ibang tao, bago ka umalis sa lugar, alam ng mismo mga superior mo sa pag-transport mo ng sinasabing na turnover. So, hindi nangyari yun. So, ano nangyari nung nahuli ka, then tinawagan yung mga superior mo, ano yung naging sagot ng mga polis? Hindi po sila kinakausap po. Yung CEO namin, hindi po kinakausap ng mga polis kahit anong pakiusap. So, ang problema, ayaw ng mga polis na makipag-usap dun sa superior mo. Yes, sir. Pero, alam na ba, na-brief na ba yung superior mo dun sa nangyari dahil dinala mo yung baril? Yun ang sinasabi ko, boss. Ang nangyari, walang prior coordination bago dalhin yung sinasabing baril. Yes, sir. Malay ba kasi nung mga pulis kung saan galing yung baril, di ba? Kung may dala ka sanang dokumento na magpapatunay na yan ay parang ito turn over mo sa kampo. Kaso parang wala palang ganong coordination na nangyari on the spot. Tawagan din natin yung PIO, Maasin City Police Station. Police Lieutenant Chelo Cortina on the line. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning po, sir. Ma'am, ano po yung nangyari dito sa isang naaresto niyong CAFGU dahil sa loose firearm? Ganito po, sir, yung nangyari, sir. Yung PNP personnel, sir, ng Task Force Maharlika ay natanda po ng schedule checkpoint, sir, at Barangay Pananawan, Maasin City, sir, Southern Leyte. Then, yung isang police, sir, natin, sir, nagpa-plug down siya dahil sa riding motorcycle without wearing class helmet. Upon interview, sir, yung suspect, sir, nag-identify siya, sir, na siya po ay CAFGU member. Voluntary disclosure and open his belt bag in plain view. So, yung police, sir, nakita po niya yung armas sa loob ng kanyang belt bag. Binuksan ba, ma'am, ng sinasabing na-apprehend? Ma'am, yung suspect, sir, na si Alice Rique, yung voluntary nag-open sa siya po, ma'am, yung parang voluntaryo pinakita ang kanyang bit-bit na kagamitan. Tama po ba? Inopin niya, sir. Then nakita sa police na nandun yung armas o firearms sa loob ng kanyang bag. After, sir, nakita ng isang police, pinakita niya yung caliber 357 ammunition. Nagtanong po yung police, sir, na yung nag-plug down na may ask the license and LTOP ID. Then subsequently, nag-body search yung police. Then yun lang yung nakita sa bag ni alias Ricky. Yun yung 357 na Smith & Wesson, sir. Okay. Yun yung ibig sabihin nyo, ma'am, na dapat sana yun yung nangyari na may document siyang hawak pero ang problema is wala. Tama nga naman po yung ginawa nyo, kumbaga yung SOP po natin. Kung wala talagang mapapakita nga, sasabi yung permit to carry o yung tatawag na LTOP natin, talagang ma-flag down siya or maa-arresto kasi nga may dala-dala siyang firearms. Chelo Cortina, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Sir Carl, kaya rin daw siya lumapit dito kasi may nagawa siya na hindi niya sinasadya. Nakapag-Facebook live daw po itong si alias Ricky na siya ay pumunta dito sa Maynila para lumapit sa bitag. Na ikinasama daw ng loob ng kanyang mga superior at mga kasamahan. Ayon sa kanya, ang narinig niya, itinanggal na raw po siya sa pagiging CAFGU. Ano pong mga nasabi niyo sa Facebook Live, sir? Parang minamaliit ko na tuloy ho yung bilang isang CAFGU ho. Medyo mahina po yung support ng mga superior po para sa akin ho. Yun ang nasabi ko. Bakit mo naman nasabi yun, sir? Kaya nasabi ko yun, nung kakausapin nila yung police, ini-ignore po sila ng mga police, hindi po kinakausap yung CEO namin. Kaya sabi ko, mahina ang support. Pero kailangan mo din maliwanagan, no? Base dun sa nangyari. Unang-una, walang proper coordination. Yan ang unang-una. Kung sana natimbrehan ng superior, pwede sana itimbre sa mismong police sa lugar na merong tao ko na CAFGU
kapag dumaan man sa checkpoint o kung saan man na pagka siya ay na-flag down, yan ay may basbas ng itaas na pwede niya dalhin yung sinasabing surrendered na firearm. And then once na may basbas na, may ibababa sa mga dapat may malaman yon, and then pwede mo nang dire-diretso madala doon sa sinasabing kampo. Pero ngayon kasi boss, kailangan din natin maintindihan na meron din tayong pagkakamali. So ganito, tawagan natin na on the line si Colonel Louie De Maala, spokesperson ng Philippine Army. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Yes, sir. Magandang umaga at magandang umaga din sa atin lahat. Sir, meron lang kami ilalapit dito yung alias Ricky na CAFGO daw, and then naaresto doon ng mga pulis sa isang checkpoint dahil nagdadala daw ng sinasabing armas na hindi lisensyado, walang papeles, walang dokumento. Colonel, ano yung maging statement nyo dito? Actually, kahapon nung naitawag sa atin yan yung issue na yan, tinawagan natin yung immediate company commander niya, si Captain Danao, at nabanggit nga ni Captain Danao na binalidate naman ng kanyang commander na in line of duty yung kanyang pagdadala. So, nagdala rin sila ng documentation and identification na itong si CAFGO is part of the unit. Nagulat na lang sila dahil nandiyan na sa inyo. Nagkaroon siguro ng miscommunication. Hindi naman talaga siya natanggal. He is still an active member of the CAFGO. Well, sir, I think nakuha namin yung mga detalye na yung mga superior niya ay gumawa na ng paraan para makipag-coordinate sa mismong police at mapakita yung mga sinasabing dokumento na hinihingi nila para nagpapatunay na itong si alias Ricky ay in line of duty nga and hindi ito na nagtatago ng sinasabing armas. Ricky, ano yung masasabi mo ngayon? Naliwanagan ka na hindi ka tinatanggal, walang pagkatanggal sa'yo, yung mga superior mo, inasikaso na yung problema mo. So, ano yung masasabi mo ngayon dito sa mismong spokesperson ng Philippine Army? Ako po nagpapasalamat po sa lahat ng mga superior o mga colonel general po ng Philippine Army ho, sa lahat ng mga pagsusupport niyo po sa akin. Nanghingi po ako sa inyong pamanhin ho. At salamat ng marami ho sa lahat ng mga support niyo sa akin. Advice ko lang sa CAFGO natin na kumbaga meron naman tayong chain of command. Kung meron siyang problema, pumunta lang immediately doon sa kanyang company commander. Kung sa tingin niya medyo ialanganin siya doon sa kanyang immediate na detachment commander, pwede siya dumiretso sa company commander para maiwasan na yung mga ganitong problema. Okay. So, I guess, Colonel, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw at magandang umaga po sa inyo muli. Yes po, maraming salamat din po. So, Ricky, okay na ba sa'yo nangyari ngayong araw? Sana naman naliwanagan ka. So, ganito na lang, no, yung magiging huling mensahe ko sa iyo ngayong araw. Sana maging aral ito. Na bago ka humakbang sa isang bagay, i-coordinate mo muna, especially kapag dating sa mga armas and iba't ibang bagay na proseso sa Philippine Army. Merong sinasabi kanina yung colonel na yung spokesperson na napaka-importante na kailangan mo din intindihin, which is yung sinasabing chain of command. So yan ay dadaan muna sa proseso bago ka gumawa ng hakbang, dapat alam nilang lahat. Para kapag ikaw ay sumabit, sila ang sasalo sa iyo. So maraming salamat sa iyo, Ricky, at maraming salamat sa paglapit dito sa #Ibabitag Mo. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nag-asikaso ko po, nagtanggap po sa akin dito, lalo na ni Sir Ben at lahat ng mga staff. Wala na po masabi ho, kundi maraming salamat po sa lahat ng mga nandito po sa Bitag. So maraming salamat din sa iyo, Ricky, at ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan, itong #Ibabitag Mo. Hello po, Sir Ben, Tol po. Good morning po sa inyong lahat, Sir Ben. Ako po yung papasalamat muli sa inyong binibigay po sa aking tulong, support na para ika-resolve ng aking kaso sa inilapit ko po sa inyo, Sir. Po yung natutuwa, nakarating na po ako ngayong araw na ito dito sa aming probinsya po, dito sa Barangay Buli, Batulite po. Malaking pasalamat ko po na nabigyan nyo rin po ako ng magandang importansya na makarating po ako dito
Sana po marami pa po kayong matutulungan na ibang katulad ko na lumapit po sa inyo ng tulong po. Maraming salamat po mga ma'am and sir at lalo na kay Sir Bin Tulpo.